Natagpuan ng mga buto, bungo at bangkay sa dating pinagkutaan ng Maute Group sa Marawi City. Naka-recover din ng militar ng samot-saring armas na pinaniniwalaang pag-aari ng mga terorista. Ikinuwento naman ng isang nakatakas na bihag kung gaano kalupit ang pagtrato ng Maute sa mahigit 100 nilang bihag. Live mula sa Iligan City, may report si Chino Gaston. Chino? Rafi, wala pa ring palatandaang matatapos na ang gyera dito sa Marawi City. At nabigyan nga tayo ng pagkakataon na masilip itong lawak ng pinsala sa loob ng lungsod, lalong-lalo na dyan sa sentro kung saan pinakamatindi ang nangyayaring bakbakan. Samantala, nagkwento rin ng isang nakatakas na hostage kung ano ang lagay ng kaawa-awang mga hostages na nasa kamay pa rin ng mga terorista. Inaalam pa ng otoridad kung sa tao ba ang mga buto, bungo at bangkay na ito na nakita sa barangay Bangolo sa sentro ng Marawi na pinagkukutaan ng Maute Group. Galing ito sa ilang mga tauhan at volunteer ng Lanao del Sur Provincial Government sa kanilang patuloy na pag-recover sa mga patay at pagsagip sa mga sibilyan. Ayon kay Bing, isa sa mga naging bihag ng Maute na naglakas loob na lumangoy sa Lake Lanao para makatakas, mahigit 100 bihag ng ginawa na raw ng trabahador ng grupo. May ilang taga-nakaw sa mga bahay na naiwan ng mga residente, may mga taga-bitbit ng armas at may mga taga-patrol naman sa gabi. Habang si Father Chito Suganog, maghapon din daw ang kanyang trabaho. Nakita ko si Father Chito doon sa Musky Bato, kasama namin na katatanggal ng pulbura galing sa Piccolo. At ginagawa daw yun ng bomba. Ang mga hindi raw susunod, pinapatay at tinupugutan ng ulo. At ang mas matindi, sa pilitan daw ipinakakasal ng ilang babaeng bihag sa mga bandido. Meron silang kukunin ng babae. Pagbalik ng babae, umiiyak. Meron din kasi babae doon na merong ina. Dalawa sila, anak at ina. Binigay sa ina yung dore. Mag-aapat na pong araw na ang tensyon sa lungsod. Sa isang video ng mga security forces na nasa frontline ng bakbakan, matatanaw na malapit sila sa malaking moske o ang Islamic Center kung tawagin sa sentro ng Marawi. Butas-butas na ang mga pader at ang mga gusali na susunog. Sa mga litratong ito na bigay sa GMA News, makikita ang mga Maute habang nagtatago sa isang sirang gusali. Sabi ng aming source, ilang minuto matapos makuna ng litrato, napatay ng mga sundalo ang mga bandido. Patuloy namang nakaka-recover ang militar ng mga armas sa mga dating pinagtaguan ng mga bandido. Nadiskubre rin ng mga sundalo ang isang kahon ng mga bala na pinaniniwalaan para sa Maute Group. Nakatatak sa box ng mga bala ang isang pribadong kumpanya na gumagawa ng baril at bala dito sa Pilipinas. Nabawi rin ang sari-saring communication equipment, mga electronic supply na paggawa ng improvised explosive device at mga DVD ng ISIS sa ibang bansa. Yung mga dating battle position na iniwan po ng mga Maute, ito ay punong-puno ng mga bomba. Talagang nakarig. Talagang makikita mo yung fuel bomb, LPG. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga sundalo at pulis sa Marawi City, tuloy-tuloy rin ang dating ng ilang kaanak ng mga nasawing sibilyan sa Iligan City. Sa puneraryang ito, 17 sibilyan ang nakalagak. Si Aling Libertad, galing pa raw ng Misamis Oriental at nakiangkas lang sa truck para makarating ng Iligan. June 3 pa raw niya huling nakausap sa telepono ang mister na nagtatrabaho sa isang furniture shop sa Marawi. Kinutuban na raw siya nang mabalita ang 5 sa mga dinalang bangkay ang sinugutan. Nakausap daw kasi niya ang isang kasamahan sa trabaho ng mister na nagsasabing nakita nito ang sinapit ng asawa. Umasa raw siyang buhay pa ang kabiyak, pero kung sinawin palad na raw, sana kahit sa huling pagkakataon ay masulyapan daw ang bangkay at mabigyan ng disenteng libing. 13 kami ate na tumakas, kasama yan, kasama yung asawa mo. Wala na yung asawa mo dahil huwag ka nang mag-asa, huwag ka nang umasa kasi patay na, pugot na yung ulo. Patay man, pero hanggang namin na makita man lang namin. Kahit sa kauli-uliang araw ng buhay niya, gusto namin mabigyan ng maayos na Mas masakit kasi kung hindi natin makita, patay na. Ganito rin ang hiling ni Fel Chris. June 11 nang huli niyang makausap ang mga pinsang sina Arcil at Liling. Rescue na raw po sila. Yun lang po. Then,
Tinry namin na miss ko lang yung number niya, iba na yung sumasagot. Lalaki na po. Tsaka hindi namin maintindihan. Kung meron man or kung wala na ba siya. Kung meron nga dito, sana naman ma-identify natin para may peace naman sa loob nila. Sa ngayon, nakatuon muna sa pag-autopsy at DNA testing ng mga labi para makuha na ng mga kaanak. Sakali namang wala nang tumubos na kaanak, There is a proper burial. Merong area doon na intended for the all cadavers from Marawi. sinabi naman ng AFP na base sa inisyal na investigasyon ng SOCO, execution style ang pagkakapaslang sa 17 sibilyan. Rafi, ayaw na magbigay ng takdang deadline itong mga sundalo sa Marawi City kung kailan matatapos ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Maute Group. Sa ngayon ay bahagi pa rin ng 4 na barangay sa sentro ng Marawi ang hawak pa rin ng mga terorista kung kaya't tuloy-tuloy pa rin ang mga military operations at sa katunayan bago tayo umalis ng Marawi City ngayong gabi ay dinig pa rin natin ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at ng mga bandido. Rafi. Chino, nabanggit mo malapit na mag 40 days yung gulo dyan sa Marawi pero sa dami ng mga nakolekta ng baril ng militar mula sa teroristang grupo. Sa obserbasyon mo ba, matindi pa rin yung resistance ng teroristang grupo? Kasi matatandaan ko, nung nandyan tayo, halos buong araw yung palitan ng putok. Pero ngayon ba, kumusta na yung resistance ng Maute Group, Chino? Alam mo, Rafi, problema natin dito, yung access sa mismong looban ng putukan. No? Ang sinasabi lang sa atin na impormasyon o binibigay na impormasyon ng Joint Task Force Marawi ay may resistance pa rin at bagamat humihina na itong grupo na nakikipaglaban nga dyan sa ating mga government forces. Pero kung pagbabatayan natin yung tunog lamang ng palitan ng putok ay medyo matindi pa rin kasi naririnig pa rin natin halos buong araw ang malalakas na pagsabog, yung sagutan ng baril. At syempre, kung medyo malakas yung puwersa, kung kaya't kinakailangan magtawag ng airstrikes na nadinig din natin buong maghapon kanina. Chino, Rafi. mahigit 100 pa raw yung bihag ng Maute. Anong plano ng gobyerno para ma-rescue sila? Alam mo, Rafi, walang malinaw at this point kung meron bang ilulunsad na direct rescue operation sa mga ito. Ang understanding natin, merong civilian component na nag-negotiate ngayon sa tulong ng MILF at iba pang mga grupo para mapalaya ang bihag sa pamamagitan ng pagkausap dito sa leader ng mga grupo na nagkukutangan ngayon dyan sa sentro ng Marawi City. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi naman ng militar, they do not negotiate with terrorists. At ang ginagawa ngayon ay hindi nga binobomba itong mga malalaking moske kung saan nagsisilbing o kung saan nagkukuta itong mga terorista kasama ng kanilang tinatayang 100 bihag. So walang endgame sa ngayon. Bagamat meron ngang nabanggit ko na civilian component dito sa negotiations, pero tuloy-tuloy pa rin naman ang military operation sa pag-asa na mapakawalan itong mga bihag o mabigyan ng opportunity gaya nung nakausap nating nakatakas na hostage, opportunity para makatakas mula sa mga terorista. Rafi. Chino, nabanggit mo yung mga moske na pinagtataguan itong mga rebelding group at we understand, doon din nila itinatago yung kanilang mga hostages. Meron bang tsansa na at some point, ito na yung aatakihin ng militar dahil talagang wala na silang magagawa? Dahil kung hindi, magtatagal pa itong krisis na yan sa Marawi, Chino. Alam mo, ilang araw na nating paulit-ulit na tinatanong sa military na parang lumilitaw kasi na yung hindi pwedeng paggalaw o pagbomba o pag-atake dito sa mga moske ang nagsisilbing balakid sa direct assault para agad na matapos itong gulo sa Marawi. Pero sinasabi at nilinaw na rin ng militar kanina na batay sa pagpupulong nitong mga nakaraang linggo ay off-limits talaga sa anumang military attack ang mga moske. Kung kaya't mapapansin natin pag tinitingnan natin sa ating vantage point dyan sa may Marawi yung nangyayaring airstrikes, kanyunan at mga assault ng ating mga sundalo, largely untouched o hindi nagagalaw itong mga malalaking moske sa ngayon kung saan nandun ang mga hostages pero yun din ang nagsisilbing command and control center ng mga teroristang grupo.
Panghuli na lamang, Chino, so ang mangyayari lamang dyan ay hihintay na lamang na either maubos yung bala ng Maute Group o yung pagkain nila para ma-flash out sila doon sa mga pinagtataguan nilang mga mosque. Ganun na lang ang lumalabas na mangyayari dyan sa Marawi, Chino. Yeah, Rafi, wala tayong impormasyon no, kung ano yung endgame ng militar. Pero pwede nating sabihin na maaaring isa ito sa mga posibilidad na hinihintay ng militar. Maubusan ng bala, maubusan ng supply, pagkain o di kaya tubig itong mga teroristang grupo. Pero nakakabahala din yung revelations nitong ating nakausap na nakatakas na hostage kanina, no? Na sinasabi niya yung mga Maute daw at yung mga grupo dyan na nasa loob ay handang mamatay. Sa totoo lang, meron daw silang dalawang mga sasakyan na narig na o nalagyan na ng bomba na magsisilbing suicide car bomb now sakaling maipit na itong mga teroristang grupo. Pero paulit-ulit nga sinasabi nitong nakatakas na hostage na handang mamatay yung mga Maute dyan. No? Parang decided na sila talaga na magsagawa ng kanilang final stand dyan sa mga nabanggit na moske. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.